na bigyan ng malaking pagkakataon itong spirit of ecumenism. At dahil doon ay nagbubunga talaga na the spirit of communion, the spirit of unity, the spirit of respect. So yung mga Orthodox, mga Greek Orthodox, tinatanggap na sa simbahan. They have this in communion with the Catholic Church. So ang kanilang mga sakramento, kahit iba ang kanilang rite, mga Greek, ang kanilang official language, atin Latin, kahit magkaiba, mga kaibigan, pero meron silang apostolic link. Yun po ang isa sa mga matibay na ebidensya na ang kanilang simbahan din ay, dahil merong apostolic link, ay kabahagi sila sa mystical body of the church. The mystical body of Christ. Sa mga sa Lumen Gentium, Brother Jando, Brother Paul, at Brother Igso, ang simbahan, ang Iglesia Katolika, the body of Christ, exists in the Catholic Church. Subsists, the totality subsists in the Catholic Church. But there are elements, para bang nakatanggap sila ng kaunting liwanag. Yung ibang mga simbahan, Brother Paul, Brother Igso, ang mga protestante, nandyan nila ang Word of God. So, the Word, Christ is present in His Word, Brother Jando, Brother Paul. So, merong two kinds of membership ang simbahan, kapatid. Una, visible membership. Literally, tayong nandito, we are visibly member of the church. Visible membership of the church. Tayo po yon. Nabinyagan, nakatanggap ng 7 sakramento. We are the visible member of the church. Pero meron namang tinatawag, Brother Paul, na spiritual member of the church. Kahit hindi ka membro sa Greek Orthodox, sa mga simbahan na meron ng full communion sa simbahan, sa Roman Catholic, hindi mo alam ang katotohanan, Brother Paul. Isip Sabadista, isip born again, pero hindi naman ikaw nag-aatake, tumuligsa, umuusig sa tunay na simbahan dahil hindi mo alam. Kung hindi mo alam, at ang alam mo lang, itong natanggap ko ay ito talaga, 100% ito ang katotohanan, pero hindi ka nakarinig. Hindi mo narinig ang katotohanan na isinisiwalat sa mga Catholic faith defender. So, kahit mali ang yung na paniniwalaan, Brother Jando, dahil yun po ang walang naka-evangelize sa'yo You are spiritually member of the body of Christ, the true church of Christ. Dahil hindi mo alam. Pero, kung alam mo na, konbinsido ka na, Brother Jando, that the true church founded by Christ is the Catholic Church. Pero, economic reason. Kapag pupunta ako sa simbahang Katoliko, wala na akong sweldo. No? Meron akong, hindi ko na lang sabihin, Brother Paul, meron akong pastor talaga. Makarelate ka nito dahil pastor ka, Brother Paul. At maka-attest ka nito. Isang pastor, sinasabihan ko, ito po ang plano ko, brother. Kapag mag-suggest ako sa diocese, kapag merong ministro o pastor na lilipat sa simbahan, dahil alam ko naman, convinced ka na sa katotohanan, dahil yung mga elementarya, Brother Paul, ay makauunawa sa simpleng explanation mo. Lalo ka na. Professional ka So, doctrinally, convinced ka na sa katotohanan sa simbahang Katoliko. Pero hindi ka lang convinced. Bakit? Economic reason. Ito ang plano ko. Kapag maraming mga ministro o pastor na babalik sa simbahan, merong subsidy yon. Ito po ang plano ko. Merong subsidy sa diocese. Bigyan sila ng ministry sa simbahan, sila mag-evangelize sa mga kapatid natin, at meron silang subsidy, allowance o honorarium na upang silang mabuhay, na
bilang isang kaanib sa simbahan. So yun po ang plano ko. At sabi niya, Brother Paul, Father, ang ganda ng plano mo no? So doon po nakikita ko, Brother Paul, itong mga ministrong ito, itong mga pastor na ito, na konbensido na sa katotohanan sa ating paniniwala, ay hindi lumipat sa atin. Hindi yun doctrinal reason, Brother Paul. Hindi yun theological reason, but economic and practical reason, Brother Paul. Di ba, Brother Paul? Tama iyon, Father, sapagkat nung ako po ay pumunta ito sa Cebu, meron po akong isang pastor po na nakapagseminar sa Oasis. Sapagkat kami po ay nung sa seminar na iyon ay isa lang yung kwarto namin. Siya po ay isang pastor na meron pong under sa kanya na at least 800 pastors. Oh, ang dami. Yun akop niya. Pero sinabi niya sa akin na, Brad Paul, ako talaga ay nakaintindi na ang simbahang Katoliko talaga ay ang tunay na simbahan. O kumbinsido na siya sa puntong ito. Pero sabi niya, pag lilipat ako, Brad Paul, sa Katoliko, yung tithes ko doon sa amin, pinakababa, 50,000 ang ko, matanggap ko every month, isang buwan. Halimbawa, lipat ako sa Katoliko, mawala yung yung kabuhayan niya. May anak siya na 3, yung 2 kolehiyo na, yung isa nasa elementary pa. Saan sila daw kukuha ng ikabubuhay? So, sa puntong iyon, hindi pa po handa itong pastor economic sa kahirapan na mag-sacrifice siya. Although, theologically, alam niya na totoo talaga ang simbahang Katoliko. But economically, hindi po niya matanggap sapagkat paano daw mabuhay yung kanyang pamilya. So, dito nasabi ko na sa isang banda, meron siyang rason. So, atin lang ipipray na darating ang panahon na makapagpasya talaga sila. Wala pang programa ang simbahan na bigyan po ng ang ano kasi ng mga pastor, makapagpatuloy sila sa paglilingkod na kailang nasimulan. So kung programa po ang simbahan, tulad sa akin, na-stop po ako ng 1 year. Wala po ako, pagkat nalilito na ako saan ako pupunta. So mabuti na lang na nakapunta ako sa Cebu. Meron po isang community na tumanggap sa akin na maipagtuloy ko po yung aking paglilingkod. Ito naman talagang hangarin ng mga pastor. Bakit sila nagmastor? Sapagkat ibig nila na maglingkod sa Diyos. Naglingkod sila sa Diyos sa maling simbahan. Kaya pag darating na po ang panahon na maglingkod sila sa tunay na simbahan, wala namang programa ang Katoliko. Totoo. Hindi yung sinabi mo, Father Darwin, na meron talagang programa ang simbahan. Para sa mga pastor at mga ministro. Sa kanyang nasimulan na paglilingkod, gawin silang mga evangelizer. Pwede. Sila magpapatibay sa Katoliko na mga pastor, naging Katoliko na. Pwede naman, mga parokya. Pastor ay babalik na sa Katoliko, susunod na yung mga membro. Totoo. Yung pastor nga, nagbalik na. Totoo. So yun po ang ating ipagdasal. Sa programa natin ito ay maraming mga pari, maraming ding mga kasama ko na nagsubaybay sa atin, Brother Paul. At kita natin kung magkaisa lang tayo, ang lahat ng mga membro sa ating simbahan ay mapaptibay natin at malaking blessing ang ating natanggap, Brother Paul, dahil hindi natin nakalain na aabot tayo, hahantong tayo nito. Meron tayong bagong laptop, meron tayong bagong mga webcam, meron tayong mga bagong microphone, meron tayong bagong pocket wifi na 150 Mbps. Ang aking hinihingi sa Panginoon, Brother Paul, 100 Mbps, pero humigit pa ang biyaya na ating natanggap, Brother Paul at Brother Igso. Ito at programa, Father Darwin, ano lang to, isa lang tong pagsagot sa tawag ng ating simbahan na kailangan talaga na mag-evangelize tayo magkatoliko. Pero ang iba ng Katoliko, saan sila pupunta? So,
dito na kayo pupunta sa Worldwide Bible Study on the Air. Totoo So yan. ito na yung kasagutan ninyo na through social media, connect tayo sa ating paniniwala, gamitin natin itong teknolohiya para dito ang susi na ating malalaman ng lubusan ang turo ng ating simbahan. At saka ngayon, Father Darwin, Year of Ecumenism. Totoo. Kaya ang ating panawagan sa mga hindi Katoliko, sapagkat ang pinagbatayan na sitas ng ecumenism ay itong Lucas 9:50, sapagkat ang hindi ninyo kalaban ay kasama ninyo. Kaya kung hindi lang sala sila kumakalaban sa simbahang Katoliko, kasama natin sila sa anong paraan. Tumulong kayo sa pag-evangelize na magbabagong buhay ang mga tao. Sa garong paraan, nakakatulong kayo sa misyon ng simbahan, sapagkat ito ang ating misyon, na akayin natin ang mga tao sa buhay na matuwid sa simbahan na kanyang itinatag. So kung makipagtulungan kayo na tulungan ninyo ang simbahan na mag-evangelize, ano na natin yung bangayan no na atakihin ang simbahan. Kung ito ang gagawin ninyo, kasama tayo. Sapagkat ang gusto naman ng ating Panginoong Jesucristo, Father, may they be one. John 17:21. There is only one flock with one shepherd. Kung hindi pa kayo handa na maging kaanib sa tunay na kawan ng Diyos, magsilbi kayo dyan, tulungan ninyo ang simbahan sa kanyang misyon. Sa ganong paraan, nakakatulong kayo sa hangarin ng simbahan na ma-evangelize po ang katotohanan at buhay na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. So, totoo yun, Brother Paul. At, Brother Rigso, meron kang karagdagan? Wala po, nakikinig na naman po ako rito. Salamat, Brother. Mamaya na po at ako. Salamat, Brother Igso. At tatanggap tayo ng ibang katanungan. Galing, ang daming mga comment natin, Brother Paul. At ako po ay nasiglahan dahil kapag mag-live lang tayo, Brother Paul, meron lang tayong mga viewers na 20, 30, 40, 50. At ngayon, kanina umabot tayo na higit malapit sa 1,000 viewers. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At amin pong binigay ang aming oras, mahalagang oras para sa inyo. At pasensya na po sa tumatawag sa atin dahil sa sunod na gagawa kami ng paraan para po marinig kayo. Pasensya, hindi po pala narinig sila. Narinig lang namin ni Brother Jando sa headset namin, pero sa live hindi narinig. Pasensya na po. At yung gustong magtanong ng live, hindi muna tayo accommodate ngayon. Pero sa susunod, huwag kayong mag-alala. Dahil atin itong programa. Hindi ito solo, hindi ito inaangkin ng isang tao. Isa itong team. Ang team namin ay Team Maria. Dalawa rin po ang team. Team Maria versus Team Dragon. Base sa Revelation chapter 12, verse 17. Brother Jando! Ito po, good evening Father Darwin and Brother Jando. Tanong lang po, ano ho ba ang posisyon ng programa tungkol doon sa paratang ng simbahang Katoliko na nasa Roma, ang siyang Whore of Babylon ng Biblia? Ayon sa Pahayag 17:5. Pakipaliwanag na lang din po yung context from Pahayag 17:1 hanggang 16. Para po malinaw from Brother of Jensen. Salamat po and God bless. Ating babasahin, Brother Paul, ang Revelation chapter 17 verses. Yun po ang puta sa Babylonia. Tinatawag ang simbahan na ang Babylonia na puta ba yun, Brother Jado? So ating babasahin muna, kapatid, bago tayo magbigay ng komentaryo. Ito po, basahin po natin. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipakikita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog.
Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat ng tao sa libutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ubi at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto at mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kupa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ng mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka nang gilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae. At nang sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw, Brother Jando, o nang patuloy yan. Patuloy. Yung babaeng yan, hindi yan referring to the church. Dahil yun po ang gagamitin nila. No? Lalabas na kayo sa putang Babyloniang iyan. So, ano po ba ang Babylonia? Yung Roma. No? At sino ba ang simbahan? I-connect nila yan, Brother Jando. Sino po ba ang simbahan na sa Roma? ay malabo po yung pag i-collect nila, Father. Yun po ang mga ginagamit usually sa mga kapatid natin. Dahil ang babaeng iyan, Brother Jando, kung ipatuloy mo, ay hindi yun referring to the church. Referring, this woman here is referring to the city of Rome, not to the church of Rome. Ating ipatuloy, Brother Jando, sa Revelation chapter 17. The same chapter. Revelation chapter 17 verse 18, Brother Jando. 17 verse 18. So, ang tinutukoy dito, hindi ang simbahan sa Roma, kundi ang syudad sa Roma. Ito po, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. So, in English translation, Brother Jando, and the woman which thou saw is the great city which reigned over the kings of the earth. So, it refers to the city, not City to po. the church of Rome. Dahil ang Church of Rome ay pinupuri ni San Pablo po. Oh. Ating mabasahin ang Roma chapter 1 verses 7 to 8. Ito po ang nakasulat. Rome Oy. 1:7 to 8. Ito po mababasa po natin sa 1:7 hanggang 8. Sa inyong lahat na nasa So, Roma. address yan sa iglesia sa Roma. Hindi sa city of Rome, Opo. but to the Church of Rome. Opo. Magkaiba ang city of Rome at sa Church of Rome. Opo. Ang Church of Rome nasa city. Opo. Pero ang address sa Revelation chapter 17, 1 to 18, refers to the city of Rome, not to the Church of Rome. Opo. Dahil ang Church of Rome ay pinupuri ni San Pablo. Ito po. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinatawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ayan po. So, anong sinasabi, Brother Jando? Binalita ang iyong mga Pananampalataya. pananampalataya ay Balitang balita sa buong daigdig. balitang balita. So, kapatid, ito po ang ating summary. Sa Revelation chapter 17, 1 to 18, yung babaeng iyan ay tumutukoy sa city of Rome, not to the Church of Rome. Then, ang Church of Rome ay referado yun sa mga sumusunod, nagpapatutuo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun po ang usual na gagamitin sa ating mga mahal na kaibigan. Labas na kayo sa putang Babylonia na yan. Ano po ba ang Babylonia? Babasahin nila, yun po ay Rome. But it refers to the city of Rome, not to the Church
Oh, bro. At saka, Father, meron po tayo sa history, magkalaban po yung Imperyo Romano at saka yung Iglesia Totoo. Katolika. Ito, babasahin po natin na. Pagkikita po natin sa screen, ito po. Yan. The Roman persecution. The chief reasons why the Roman government persecuted the Christians were, first, the Christians denied the Roman gods. They did not go to the temples, but considered pagan worship idolatrous and immoral. Second, Christian services were carried on secretly. Only those baptized, for instance, were permitted to stay for the whole Mass. As a result, many lies were spread concerning Christian worship. It was even said that the believers in their ceremonies killed children and ate their flesh. 3. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Ayan pala, magkalaban pala yan, Father. Oh. So imposible na ang babaeng puta doon sa Revelation referring to the Church of Rome. So, hindi yun kasali sa Team Maria. Hindi. Yung babaeng iyon ay refers to the Team Dragon. Team So, Dragon. merong woman in darkness, meron ding woman in light. Si Mary po yun. Sa atin yung team. So, Brother Paul, meron kang karagdagan sa ating kasagutan. Meron ba dadadag si Brad Paul? At ang babaeng ito, Father Darwin, dito sa pahayag 17:5-6, ito po ang ginawa ng babaeng ito. Dakilang Babylonia, ina ng mga babaeng nagbibili ng aliw at ng makarumal-kumal na bagay sa lupa. At kita kong napuspos ang babae sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. So ito palang babaeng ito, pinapatay yung mga martir, yung mga santo. Ang tanong, sino ba ang dakilang Babylonia na ito? Walang iba kundi hindi ang gobyerno ng Roma. At sabi ng kasaysayan, ito po ang nakasaad dito sa World History by O'Brien, page 138-139, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. At dito sa kasunod, mayroong 10 emperador ng Roma na kung saan ito po yung katuparan sa hula na pinapatay niya yung mga martir o mga santo. Sino? 64-68 Anno Domini, si Nero. Siya po ang dahilan bakit namatay, naging martir si Pedro, San Pablo, Andro. 95-96 ang sumunod na emperador ng Roma, si Domitian. Dito po napatay ang ibang mga santo tulad nila ni Clemente, Evaristos, Alexander at yung mga naunang mga papa. 161-180 ang emperador ng Roma na si Marcos Aurelius, siya po ang nagpapatay kang Saint Polycarp, Saint Justin Martyr, Santa Cecilia, Septimo Cerberus, ikalimang emperador, siya po ang pumatay kay Saint Irenaeus, Saint Maximus, sumusunod si Emperador Decius na kung saan dito napatay po si Saint Agatha. Ikawalong emperador si Valerian, dito napatay si Pope Saint Sixtus at si Saint Lawrence. At iba pang mga santo o mga martir na napatay during sa babaeng ito na kung saan napuspos sa dugo ng mga martir. Kaya maliwanag na hindi ito ang simbahang Katoliko, kundi sabi dito, ang simbahang Katoliko pa nga ang ibig burahin
ng babaeng Puta. nagdugo. No. Salamat, Brother Paul. At meron kang igdagdag, Brother Jando? Padre, ask lang po, ang kasamahan ko po sa bahay na ADD, mismong mga pare daw yung nagpapatay kay Jesus sa krus. Ano po ba masasabi nyo dito, Padre? Magandang gabi po. Maraming salamat po. Maganda yung katanungan. Pari po ang pumapatay ni Kristo daw. Sabi ni Soriano. At sabi sa isang membro sa AD. ADD. So, ito po ang ating paglilinaw. Merong pari sa mga Hudyo. At ang pari na inaaniba natin ay pari na naaayon kay Kristo. Dahil Pangulong Pari si Kristo, Brother Paul. Ating babasahin, Brother Paul. Saan ba yung mababasa, Brother Paul? Sa Hebrew 3:1. Ating babasahin, Brother Jando. Ito po, Hebrew chapter 3 verse 1. 3:1. Ang sabi po rito, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. So, sacerdote is priest. Priest, let us read So, in the- English. Okay, Brother Basahin Jando. natin yan sa English. Revelation, Hebrew chapter 3 verse 1. 3 verse 1. Let us read in English. Ano nakalagay dito? My Christian friends who also have been called by God, think of Jesus whom God said to be the high priest of the faith we profess. Ayan. So, the high priest. So, yung pong nagpapatay Ayan, maliwanag po yan. ni Kristo, Brother Jando, high priest yon sa mga Hudyo. Oh, Hindi yon high priest sa Roman Catholic dahil hindi pa nag-exist ang meron na mga membro sa simbahan doon dahil the foundation of the Catholic Church is the apostles. Pero ang nag-exist na kilalang mga pari sa panahon ni Kristo ay ang mga Hudyo, Jewish priest, mga Pariseo po. hindi po yan paring Katoliko. Hindi po yan paring Katoliko. Dahil nababasa mo ang term pari, immediately paring Katoliko na yon. Meron din mga pari ni Baal, meron din pari sa mga Diyos. Pero ang pari na ating inaaniban, our line is from Jesus Christ. So siya po ang high priest. Ating nababasa ang Hebrew chapter 3 verse 1. So, dapat po sa ating pagbasa ng Biblia, meron tayong historical context. Kapag meron tayong historical context, hindi tayo basta-basta na mag-interpret sa ating sariling unawa. Dahil kung ganon ang ating basihan, maging out of context ang ating pag-interpret sa Biblia. Ano ba yung out of context? Hindi naaayon sa historical culture, historical and political situation sa konteksto sa binabasa mo. So, dapat malalaman natin ang konteksto. Mga Jewish priest yon, hindi yon Roman Catholic priest. Basahin po natin, Father, sa Sige, babasahin natin. sa Good News Translation. Ito po nakalagay. This saying made the Jewish authorities all the more determined to kill him. So, anong talata, Brother Chan? 1:5:18. Not only had he broken the Sabbath law, So, but he had said that God was his own Father, and in this way had made himself equal with God. Jewish authority. Jewish not authorities. Roman Catholic authority. Not Roman hierarchy. So, yun po ang paglilinaw natin, kaibigan. Brother Paul, meron kang karagdagan? Unang Tesalonica 2:14-15. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudiyo
na nagsipatay sa Panginoong Hesus at gayon din sa mga propeta, at kami ay kanilang pinalayas at di nangagbigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao. So dito ating nababasa na sinabi ni San Pablo, gaya naman nila sa mga Hudiyo na nagsipatay sa Panginoong Hesus. Anong Mga talata, Hudiyo, Brother Paul? Talata? Unang Tesalonika, Kabanata 2, mga talata 14 at 15. So maliwanag na ang nagpapatay sa Panginoong Kristo ay yung mga Hudiyo. Kaya hindi po ibig sabihin na makapagbasa tayo ng pare ay pare na sa Katoliko. Kaya ito po ang delikado pag magbasa itong ibang relihiyon, sapagkat isa lang ang nalalaman nila na pare lang ng Katoliko, pagbintangan kaagad ang Katoliko ng papatay sa ating Panginoong Kristo. Ito ang ating nababasa sa Biblia, na ang nagpapatay kay Kristo ay yung mga Hudyo. Bagkos, yung mga pari na yon ay mga Jewish priest, hindi Roman Catholic priest. Ang linaw po sa ating pagbigay. So, meron pang maraming katanungan na ating bigyang linaw. Meron pa tayong 13 minutes. Brother Paul, atin itong uubusin ng ating oras. Hanggang 11 po tayo. Okay. Brother Jado. Ay, nahanap ko po yung Father. Yung, ayan. Meron po tayong papakita po dito sa mga nanonood po sa atin na sa isang Hudiyo pala, si Jesus Christ ay isang blasphemer. Ito po, sabi niya, in his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer, since being a man, considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. Sa kanila pala, sa Jewish pala, sa kanila pala is, si Jesus Christ ay isang blasphemer. Ngayon, may tanong po dito. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. May tanong lang po ako. Mamamatay ba ang Diyos? Kasi dito sa amin sa Davao, may CFD po dito noon. Ngayon, LCA na siya, lay Catholic Apologist. Sabi niya, mamamatay ang Diyos. Ako po ay naguguluhan dahil ang ibang CFD nagsabi na hindi mamamatay ang Diyos. Salamat po, Ariel Mamada po ito ng Panabo, Davao Norte. Meron ng ginagawa ng paraan ni ating Presidente, Brother Paul, si Brother Ryan Mihiliano. Meron na siyang maghintay na lang tayo sa official na statement galing sa ating Board of Governors. Dahil po, kapag bibigay tayo ng mga idea, ma-misinterpret, Brother Paul. So, maghintay na lang tayo sa official. Hindi pa natapos dahil itong COVID na ito, Brother Paul. At maghintay tayo sa official na statement, no, ni Brother Ryan Meliano, kung makakonect si Brother National President. Siya po ang ating bigyan ng pagkakataon na mag-explain dyan. Dahil po, gusto ko na galing sa ating Board of Governors para po magkaisa tayo. So, hindi pa ako nakatanggap ng official statement galing sa kanila. So, meron akong mga idea, pero maghintay na lang tayo, Brother Paul. Dahil matagal na yan na i-discuss sa ating mga idol ng mga Catholic faith defender, Brother Sok Fernandez, Brother Ramon Gitamundok, at sa lahat ng mga Catholic faith defender. Gusto ko po na ang ating mahal na presidente at mga Board of Governors, Brother Paul, ang magbigay ng kasagutan patungkol dyan. Okay, magandang gabi po. Para tanong lang po kung meron po ba kayong live sa YouTube. Kasi nakita ko lang po kasi doon sa FB. Kaso malapit na maubos ang data ko po. Gusto ko po sana manood. Okay. So, hindi lang yung data mo malapit na maubos, pati na din ang aming data na hindi ka nag-iisa. So, pero malapit naman tayo. 10 minutes na lang, Brother Paul. So, huwag ka mag-alala dahil pupunta at magkarating din tayo dyan. Pero dahil meron pa tayong mga adjustment ngayon, bago pa tayo merong malaking improvement dahil sa tulong ni
Dodong Christian Escobedo at sa kanyang vitamins, sa kanyang buhay, nagbigay niya ng sigla, lakas, at tibay sa kanyang damdamin. Si Miss Angela, hindi Pangiliban, Angela Angela Pabli po. Velez. No? Ito po. Pasensya na po, hindi na ako makatawag. Saan po network? Kay medyo naubos load ko. Kung pwede text ko na lang inyo pong pagbibigyan. Salamat. May nagtanong kay Eileen Soriano na isang Katoliko. At ano daw po ibig sabihin ng 666? Ang sagot po ni Eli ayon po sa pasyon ay Kristiyanong tunay daw ay yun ay binasa niya sa page 207. Yan po ay nakita ko lang sa YouTube. Sayang hindi ko dala yung passion ko. So, meron ng bagong sinasabi si Brother Eli. So, nung una, ang 666, yung hayop, ay patungkol sa Papa. Pero binabago ng Brother Eli yun eh. Meron documentary tayo, Brother Jando, na hindi na yun ang Papa. Hindi yun ang hayop na yun na hindi na patungkol sa. Meron ba kang record doon, Brother Jando? Ano? Na binabago na ni Brother Eli. Wala. Si Brother Wendell lang may record nun. So, yun ay kinukote Brother Paul sa Revelation chapter 13. Verse, ating babasahin, Brother Jando? Ano yung basahin, Brother? Anong page yung Passion, Father? Sa akong Passion nito. Anong page sa Passion? Ano daw? 204. 204, bro. Jando, bro. 204 daw. So, merong Passion si Brother Paul. Ating babasahin. 204, Brother Paul. Ang dami pong tanong na naghihintay. 204. Wala po dito, Father. Wala. Ano? Yung sinabi mo. Ano iba to? Anong 204. hindi aabot sa 204 yung Aabot. Pero yung laman hindi. Ang 666. So pakibasa na lang, Brother Paul, para po marinig nila na hindi yun patungkol sa Papa. At ang 666 Yung sinabi sa 204. Ang ikalawa sa bilang nitong pakong lubhang mahal na sa simbahan ng Milan. Si San Carlos ang naglagay ng paroon at dumalaw. Ikatlong pakong magandang isinasangkap kapag dala ng Imperatrice Elena sa marikit na diadema na bugtong na anak niya. Ang wika ni San Ambrosio, pakong ikapit ni Kristo, pinatapong totoo ng ina ni Constantino sa dagat na Adriatico. Dahil sa bagong sumasalhalos ang bayay na tunaw, kaya itinapo naman yaong pakong lubhang mahal at nang siya'y magpahumpay. Ang wika ng ilang doktor sa pakong yaon ni Jesus ay may tapong matapos sa tubig na di malubog himala ng puong Diyos. At ito rin pakong mahal ang sa dagat binitiwan ang nasa paris ng bayan sa templong lubhang mainam sa San Dionisiyong Banal. At yaong pakong maganda na sangkap sa diadema ni Constantino na inayaon din ay hindi iba na nasa templo ng Roma. Kaya nga ang katampatan sa sino mang bininyagan, purihit pasalamat ng Diyos na puong mahal nitong awa niyang tanan. Tayo ngayon dumalangin at tumawag tayong tambing sa Diyos na maawain at ng tao ay ampunin sa anumang hirap natin. Tayo naman ay pumara sa gawa ni Santa Elena sa paghanap at pagkita ng kasangkapang lahat ng sa sinakop sa sala. Atin namang pagpiklitan tanang gawa ng kabanalan, manalangin gabit araw na tayo'y huwag masinsay sa daan ng katuwiran. Patulog tayo'y dumaing sa mahal na inang birhen, yamang siya'y maawain. So, Brother Paul, Tayo'y tingin sa Diyos na po natin. Ito lang pa din ang nakasulat. walang 666. mababasa na ang Papa ay 666. Yun po ang Wala. katanungan niya. So, isa na pa
kung hindi pa natin nababasa, brother, wala tayong video doon na sinasabi niya na dyan sa Passion, page, sa binabasa ni Brother Paul, 104. na 666 ang Papa. Mm. So, wala namang sinasabi dito, kapatid. Mahal. Ito yung Father. Naklat. So, yan po. Meron si Brother Paul at may kasamahan na original talaga sa Passion. Anong title dyan, Brother Paul? Pasyong mahal. Pasyong mahal. So, yun po ang challenge natin na ginagamit. Narinig mo ba, Brother Jando, na ginagamit niya yan? Hindi ko pa narinig. So, yun po ang katanungan. Galing po yun sa ating listeners. Isa sa mga listeners natin. At yun po ang ating kasagutan. Wala po doon. Okay, so sunod na tanong. Good PM po, Father. Pa-explain nga po kung bakit ang Catholic faith ay di lang sa Bible na kabatayang aral at ano po ang mga talatang batayan. Salamat po. So, bakit po ba ang Catholic faith Oh. ay ulit, Brother Jado? Bakit daw hindi lang sa Bible nakabatay, kundi pati rin sa iba, explain nga po kung bakit ang Catholic faith ay di lang sa Bible nakabatay ang aral. Ito po ang katotohanan. Dahil po sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi siya nag-iwan ng authoritative book. Anong iniwan niya? Authoritative institution. Opo. Mateo 16:18. Bago dyan, binigyan niya ng susi sa pangangasiwa si Okay. San Pedro po. Basahin po natin, Father. Basahin natin. Yung susi, kung ano yung susi na yon. Ito po sa Mateo 16 verse 19. Last na question na ito, Brother Paul. Opo. Dahil Tama. oras na. Sabi ito, I will give you, sabi niya dito, I will give you the authorities. Yan. The authorities. The keys. I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind for be declared to be improper and lawful on earth will have already been bound in heaven. Whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Malinaw po dito na yung key po, Father, ay authority. So, Brother Paul, Brother Igso, at Brother Chando, at kaibigan natin nagtanong. Sa tanong na yon. Brother Paul? Pakiulit daw ang tanong. Tayo, mga Katoliko, hindi lang tayo nagbabase sa salita Diyos na nakasulat sa Biblia. Bakit? Isaiah 29:21, ito pang sinabi ng Diyos, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Ito yung sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay nasa iyo, at ang aking mga salita ay inilagay ko sa iyong bibig. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng salita ng Diyos isinulat sa papel. So, mabasa yan, Brother Paul, sa Saan Isaiah. mabasa, Brad Per? 59:21. Isaiah. Meron palang salita ang Diyos na ilinagay na sa bibig ng tao. Yun ang tinatawag oral tradisyon. Isaiah 59:21 ba yun, Brother Paul? Sabi dito, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay nasa iyo, at ang aking mga salita ay inilagay ko sa iyong bibig. Hindi ihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon, magpakailanman. Kaya meron pong salita ang Diyos na hindi isinulat dito sa Biblia, kundi inilagay doon sa bibig ng tao. Klaro. Kaya may tayong oral tradisyon. Ang Biblia po, Word of God in written form. Written tradition. Ito pong, mayroon pong Word of God in oral form. Ito yung tradisyon. Kaya, pag masasabi natin na hindi lang lahat lahat ng salita ng Diyos Nasusulat. hindi lang nasusulat. Mayroon ding salita na hindi nasusulat. Nilagay doon sa bibig ng tao. Yun ang Word of God in oral form. Yun ang tradisyon. At dito rin tayo humahakot
ng turo, yung itinuro ng mga apostoles orally na hindi nakasulat sa Biblia. At sapagkat tayong ko ang next generation ng mga apostoles, sapagkat tayo ang simbahan, dito sa atin, tayo ang nakatanggap sa tradisyon na ito na ipinagpatuloy natin hanggang sa ating panahon. Kaya merong Biblia, meron ding tradisyon, at meron ding magisterium, ang authority ng simbahan bilang living teacher. Ating babasahin muna, Brother Paul, ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Na ang simbahan is the foundation and the pillar of truth. So, ang klaro-klaro, Ito po, sabi po dito, But if I tarry too long, that thou mayest know how thou, ang hirap ng English that. Basahin ko na lang sa ano, Father, sa good news. Hindi natin panahon tong salitang to. Basahin ko na lang sa good news. Ito kasi yung King James masyadong hindi natin panahon to. Ito. Basahin natin sa King James sa good news po. Ito. But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Ayan po. the pillar And the support of the the truth. support or the foundation of the truth. Opo. Kaya nga, magbabatay tayo sa magisterium. Dahil Magisterium. ang simbahan po ang pillar and foundation of truth. Hindi lang ang salita ng Diyos. Hindi lang ang So, Biblia. bakit po ba hindi lang ang salita ng Diyos? Dahil meron po authoritative institution na mag-interpret nito. Katulad ng ating institution, Brother Paul. Hindi iba't iba o individual na mga lawyer ang mag-interpret niyan. Meron tayong Supreme Court para siya po ang authoritative interpreter of our institution, Brother Paul. In like manner, ang simbahan po ang merong supreme authority to interpret the word of God. Hindi ako, hindi si Brother Paul, hindi si Brother Jando, lalong-lalo na yung nasa labas. So the church, the magisterium, Brother Paul, no? So the pillar and the foundation of truth. Kaya nga, ginagawa natin itong programang ito, hindi tayo nababatay sa personal interpretation ni Paul, personal interpretation ni Father Darwin. So, kumukote tayo sa mga official teaching sa simbahan. At ito po ang aming ibinibigay sa inyo. Dahil we have only one teacher, and it is the magisterium, the church founded by Jesus Christ. Brother Paul, wala na tayong oras, Brother Paul. At huling mensahe mo sa ating mga kaibigan na nanonood sa atin, Brother Paul. Bago mo ko muna, Father, mag-konklusyon, no? Idugtong ko muna itong gawa kabanata 15. Tungkol to sa magisterium, no, nga ang Proto Council of Jerusalem binubuo po ng mga apostoles at yung mga leader ng simbahan. At dito ang problema po na kanilang ninulutas sapagkat meron pong mga Hudyo na naging Kristiyano. At yung mga ibang Hudyo na naging Kristiyano, nagturo sila na kailangan po ang pagtuli. At meron po silang biblical basis. Levitico 12:3. So ang Proto Council, yung yung mga Hudyo na naging Kristiyano, meron po silang biblical basis sa kanilang argumento. Pero hindi po nanaig ang kanilang biblical argument during sa Proto Council of Jerusalem. Kaya masabi natin na hindi lang Biblia ang batayan ng otoridad ng simbahan, kundi ang guidance ng Holy Spirit. So, sa gawa, the whole chapter of 15, Brother Paul? Kabanata 15, talata 1. Hanggang 29. Okay. Okay, So, Brother Paul, yan lang po ang iyong karagdagan. Wala na tayong oras, Father. Wala na tayong oras, Brother Paul. Magbigay ka ng huling salita mo, Brother Paul, sa ating mga kasamahan. Brother Paul, salamat din. So, maraming salamat sa lahat na
nanood at patuloy na nag-tune in sa ating programa. So sana hindi sila magsawang pag-deleting ito, Father, sapagkat ginagamit natin ang teknolohiya na maipaabot po ang turo ng simbahan sa mga tao, lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko na kung minsan sila po ang naging biktima sa maling tagapagturo. Kaya dito na po tayo sa Worldwide Catholic Bible Study upang maliwanagan tayo sa tunay na turo ng simbahang Katoliko. Salamat, Brother Paul. At Brother Igso, nasa kabilang linya natin. Yes po, brother. Ay, Father. Ako at nang-aral pa at nagsususi pa po ng ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Wag niyo pong kalimutan yung nakasulat sa 2 Tesalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay ng inyong panghawakan ng aming mga aral na sa inyo itinuturo, maging sa pamamagitan ng sarili mga sulat. Yun po yung pinanghawakan ko kasi bago ako nalipat sa isang Katoliko. Kaya po mga kapatid, sana isuportahan niyo pa po itong programang to na Reverend Father Darwin sa ating simbahan upang malaman niyo po ang totoong katotohanan na pilit pong iniiba ng mga upang tayo mailigaw. Kaya sana po bilang mga Katoliko ay tayo po mismo magsuri sa ating pananampalataya upang hindi po tayo malinlang ng mga bulaang propeta o mga bulaang mga ngaral ng Biblia. Yun lamang po. Magandang gabi po. Maraming salamat, Brother Igso. Brother Jando. Okay, sa mga nanonood dyan, tutuloy po natin itong programa ito, punto por punto, at saka Worldwide Catholic Bible Study, para po to reactivate your faith na, lalo sa mga Katolikong hindi po gaano na nagsusuri, sa halip ay doon sa kabila nagsusuri, hindi po magandang paraan yun kasi hindi po yun magsasabi ng ayon sa aral natin. So, hindi po natin nakasama Brother Jando, si Brother Wendell Talibong dahil busy siya dahil po ang kanya namang YouTube channel ang inaatake ng mga dating daan. So, kita ninyo, hindi sila lumaban sa atin ng patas. Kung gusto niyo laban ng patas, huwag tayong magdilitay. Hindi naman kami nag-delete ng inyong video. Matagal na kayong naninira sa amin. Ngayon lang kami sumasagot. Hindi naman kami sumisira sa inyo. Ginagamit namin ang inyong mismong mga salita. Mismong sinasabi ninyo. Mismong taktika ninyo ang ginagamit din namin. So, sa Bisaya pa ni Brother Jando, kamura day manukbag. Hindi mo magpasukmag. Anong Tagalog yun? Kung sa boxing pa, ang gusto ng mga dating daan, sila lang yung manununtok. At saka, hindi magpasuntok. Lalaban lang yan ng boxing kung nakagapos yung kamay mo. Yan. Kasi So, pag walang gapos yung kamay mo, tatakbo yan. Papunta sa Brazil. Yan po. Aabot sa Brazil no. So, mga kaibigan, no, apektado lang tayo sa ginawa nila dahil knockdown ng ating YouTube channel. At ngayon naman, ang kanilang ino-operate naman yung ka-Brother Wendell Talibong. Ang dami ng views po. Humigit na mga abot ng 40,000 ang views sa loob lang ng ilang araw. So, wag kayong mag-alala. Gagawa kami ng paraan. Dudublihin namin ang aming maabot sa mga kaya para mabigay natin sa ating mga kaibigan ang buong katotohanan na turo sa ating simbahan. Ang dalisay na aral sa simbahang Katoliko. At sa buong pwersa po na tumutulong sa atin at nag-donate sa ating mga modern devices, maraming salamat po. At kita ninyo na unti-unti nag-improve ang ating araw-araw, unti-unti nag-improve ang ating ginagawa natin sa ating broadcast sa ating programa sa Catholic Worldwide Bible Study. At pasalamat din tayo ni Dodong Christian Escobedo at sa kanyang vitamin si Inay Angela Fabli na laging nagsubaybay at nagsubasama talaga sa atin at nag-accommodate sa mga nagtatanong, nag-interact sa ating programa po. At huwag kayong mag-alala dahil susunod na Friday, Monday, Wednesday, and Friday po
ang ating Worldwide Catholic Bible Study. Pero kapag wala nang quarantine, 2 beses lang tayo mag Bible study online. Dahil po sa nature ng trabaho ko ay punong-puno ang schedule ko, no. Dahil kailangan po natin magpahinga pagkatapos nito para po makapatuloy tayo. Parang cellphone ba? Hindi malubat. Malulubat tayo pero magcha-charge muna tayo. So maraming salamat po at Brother Paul. Maraming salamat Brother Paul, Brother Igso, Brother Jando, at sa buong pwersa sa Catholic Faith Defender. Brother Melchor Banalili hindi nakapasok o nakatulog siguro yon. Si Brother Alfie Angeles, no? At si Brother Eric hindi nakapasok, si Brother Eric Romero. At sa buong pwersa po, Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Catholic Faith Defenders, salamat po sa inyong walang puas na pagdepensa, pagtanggol sa ating mahal na simbahan. Ang mahal na simbahan na tinatayo ng ating Panginoon. Atin po itong tatapusin sa pamagitan ng maliit na dasal na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And also with your spirit. And may mighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi mga kaibigan, at hanggang sa muli.